Good morning, everyone. We are the Group 4, and our topic is all about the fundamentals of electronics. Without further ado, let's start by knowing what is electronics. So, electronics is about understanding how electrons move and using the knowledge para makagawa ng devices na kaya magpadala ng power or supply like sa mga gadgets o appliances na ginagamit natin sa araw-araw. Additionally, ang electronics ay ginagamit sa maraming devices tulad ng mga transistors, circuits, at microscope na matatalakay natin later on. Also, it is important in communication fields tulad ng broadcasting, TV at telecommunication. Kaya we can say na halos lahat ng modernong teknolohiya ay may connection sa electronics. So now that we are done in knowing the definition of electronics, let's move on to the basic electronic tools. The first one is the electronic drill. So ang electronic drill ay isang power tool na ginagamit kasama ng drill bits. So ito yung umiikot na matulis na bakal na pangbutas na may iba't ibang sukat mula sa 1/8 inch hanggang 1/2 inch. So depende to sa laki ng butas na kailangan natin. Ito ay mahalaga sa paggawa ng butas ng circuit board o yung PVC, lalo na pagkatapos nitong pang-ukit o yung yung ma-inch. So ginagamit ito upang maikabit ng maayos ang mga electronic components. The next one is the soldering iron. So a soldering iron is a basic and essential tool in electronics. Ginagamit ito to melt solder. So that is the metal alloy that connects electronic components to a printed circuit board or PVC. Ideal or karaniwan na ginagamit na watt at tip size nito ay 20 to 30 watt with a tip size of 1/8 inch to 1/2 inch for the true hole components which are part inserted in the hole on the PVC. So if we are talking about naman for the surface mount components or yung smaller parts placed directly on the surface of the PVC, it is recommended to use a smaller tip of soldering iron para mas maging accurate at hindi masira ang part ng PVC. The third one ay yung soldering stand. So, pag meron tayong soldering iron, syempre kailangan din natin ng soldering stand. So, ito ay isang importanteng safety tools sa electronics. Ginagamit ito upang mahawakan yung mainit na soldering iron kapag hindi ito ginagamit. So, nakakatulong ito na maiwasan ang paso, sunog o pagkasira ng work area na maaring maidulot ng soldering iron. The fourth one ay ang desoldering pump o tinatawag ding solder sucker. Ito ay isang tools na ginagamit para tanggalin ang tinunaw na solder mula sa PVC. So, madalas itong ginagamit kapag kailangan ayusin, palitan o i-modify ang electronic components. Gumagana ito gamit ang suction o paghigop. Kapag pinapainit ang solder, gamit ang soldering iron, hinihigop ng desoldering pump ang natunaw na tingga para matanggal at malinis ang component nang hindi nasisira ang board. The fifth one ay tinatawag na vacuum pickup tool. So ito ay isang maliit na pero kapaki-pakinabang na device sa electronics. O ginagamit ito upang buhatin o ilipat ang maliliit at sensitibong electronic components gaya ng mga chip o surface mount parts na mahirap pahawakan gamit ang mga kamay o tweezers. So gumagana ito sa pamamagitan ng banayad na suction o paghigop sa hangin. Kapag pinindot mo ang tool, humihigop ito ng kaunting hangin para dumikit ng pansamantala ang maliliit na part sa dulo ng tool. Kaya madali mo ito maipwesto sa tamang lugar sa circuit board nang hindi nadudurog o natatapon. The next one ay ang helping hand tool o tinatawag ding third hand. Ito ay isang support tool na ginagamit sa electronics para hawakan ang maliliit na parts, wires o circuit board habang nag-solder o nag-assemble ka. Para itong extra hand na tumutulong sa iyo habang busy ang dalawa mong tunay na kamay. So karaniwan, may dalawang alligator chip ito na nakamount sa flexible arms, kaya pwede mo itong adjust sa kahit anong anggulo.
Minsan, may built-in magnifying glass, katulad ng nasa picture na merong magnifying glass na kung saan ay nakakatulong upang mas madali mong makita yung maliliit na parts. Wire strippers. Ang wire strippers ay isang tool na ginagamit upang tanggalin ang balot o insulator ng wire para lumabas ang copper conductor sa loob. So, kailangan ito bago ikabit ang wire sa ibang wire sa terminal o isolder sa PVC or printed circuit board. So, I know na familiar na rin kayo dito kasi nagamit natin to sa ICT2 long nose pliers. So, ginagamit to upang hawakan ang maliliit na components na may maikling lead, yung metal parts, metal legs na parts na kailangan isolder sa PVC. So, dahil umiinit ang mga ito habang tinatrabaho, delikado na hawakan ng kamay kaya maaari natin gamitin itong long nose pliers. Side cutting pliers. So, ang side cutting pliers naman ay isang useful na tool sa electronics na ginagamit para putulin ng sobrang haba na component leads sa PVC pagkatapos natin itong isolder. So, halimbawa, kapag nakabit mo ang resistor sa PVC at lumagpas ng konti ang wire lead sa likod, pwede natin gamitin itong side cutting pliers upang bawasan natin ito at mas maging tama o maging accurate ang haba ng wires. Now, let's move on to the maintenance tips of electronic tools. So first, we have to remember that we should invest in quality tools. So because quality tools can last lifetime if properly maintained. The next one is we have to remember that we should use tools only for their intended purpose. So avoid misuse to prevent damage and ensure safety. The third one is we should prevent rust with lubrication. So to achieve that, we have to apply light film of oil to metal parts to protect against rust and corrosion. The next one is keep tools clean and sharp. So we have to regularly clean tools and keep soldering tip both clean and properly tinned for better performance. Lastly, we have to follow usage instructions. So always use tools according to their manufacturing guidelines to maintain their condition and avoid accident. So that is all for my part. Electronic components. Resistor. Ang resistor ay isa sa mga pangunahing component sa electronic. Paano ba ito gumagana? Una, nilalabanan nito ang daloy ng kuryente na nagpapababa ng daloy ng kuryente. Pangalawa, nililimitahan nito ang daloy ng kuryente para hindi masunog yung ibang components sa isang circuit. Pangatlo, bawasan ang voltage. Ang resistor ay binabawasan ang voltage dahil sa paglaban nito sa daloy ng kuryente. Kapag ang kuryente ay dumadaloy sa resistor, mayroong nawawalang enerhiya. Dahil sa resistensya ng resistor, at ito na nga yung nagre-resulta ng pagbaba ng voltage sa buong circuit. Ang capacitor naman, siya naman yung nag-i-impact ng kuryente na maaaring gamitin sa ibang bahagi ng circuit. Ano yung mga function ba nito? Gaya nga ng sinabi ko kanina, siya yung nag-i-impact ng kuryente. Pangalawa, pag-stabilize ng voltage, ang capacitor ay maaaring gamitin para ma-stabilize ang voltage ng isang circuit or sa isang circuit. Transistor. Ang transistor ay isang semiconductor device na gumagamit bilang isang switching device or applier sa mga electronic circuit para palakasin at kontrolin ang mga signal ng kuryente. Kasi kapag mahina ang signal ng kuryente, pinapalakas ng transistor ito para maging mas malakas pa ito. Inductor. Ang pangunahing function ng isang inductor ay mag-imbak ng energy sa anyo ng magnetic field na maaaring ilabas kapag kailangan at syempre, nagbibigay din ito ng resistensya sa mga pagbabago sa kuryente. Ginagamit din ng inductor sa pag-transformer upang baguhin ang voltage sa isang circuit. Integrated circuit. Isa siyang maliit na chip na naglalaman ng maraming electronic components tulad ng transistor, capacitor at resistor na nag-i-integrate ng mga components. Ang integrated circuit ay pinapagana sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, pagkakaroon ng power supply. Siyempre, hindi gagana ang integrated circuit kung walang power supply. Pangalawa,
Kapag ang power supply ay konektado sa IC, ang kuryente ay dumadaloy sa component ng integrated circuit. Nangangailangan din ito ng sapat na voltage para gumana. Microcontroller. Isa siyang maliit, siya naman yung nakapaloob sa integrated circuit na naglalaman ng processor, memory, yung mga input at output. Ang microcontroller ay nagpoproseso ng mga impormasyon, iniimbak nito yung mga data at program. Transformer. Ang transformer is an electrical device that uses electromagnetic induction to move electrical energy from one circuit to another. It modifies an electrical signal's voltage and current levels to enable effective electricity use and transmission. Imagine it as a converter that assists in balancing the voltage needs of various systems or devices. Transformers are essential for numerous applications, including electronic and power distribution. Batteries. Batteries converts chemical energy to electrical energy. The two different cells of a battery are anode and cathode. Kapag sinabing anode, kung saan ang mga electrons ay pumapasok. And yung cathode ay dito naman ay lumalabas naman yung mga electrons. Switch. A switch is a simple yet essential component that allows us to control the flow of current in a circuit, making it a fundamental part of many electrical systems. Relay. Ito naman ay isang uri ng switch na nagbubukas at nagsasara ng mga circuit sa pamamagitan ng electromechanical or electronic. Dahil dito, kinokontrol nito ang isang electrical circuit sa pamamagitan ng pagbubukas at pagsasara ng mga contact sa ibang circuit. Sa madaling salita, siya yung tagapamagitan na ginagamit upang kontrolin ang daloy ng kuryente sa isang circuit. Rectifier. Since most electronic circuits needs a steady DC power source, rectifiers are crucial parts of many electronic devices. A rectifier's main job is to make the AC waveform flow in a single direction by changing its polarity. Diodes, which are semiconductor devices that only permit current to flow in one direction, are used to do this. Current only flows during a half cycle when a diode is forward biased, meaning that a positive voltage is applied to the anode and a negative voltage is applied to the cathode. When an AC voltage is supplied across it, it blocks the other half cycle. Antenna. Any system that sends or receives electromagnetics waves needs antennas as basic parts. By transforming electrical impulses into electromagnetic waves for transmission and vice versa for reception, they serve as transducer. Because of their ability to communicate in both directions, many antennas are referred to as transceivers. Electrical current and electromagnetic fields interact in an interesting way during the process. Microphone. A transducer, sometimes referred to as a microphone, transforms sound waves into electrical impulses. After that, these signals can be transferred, amplified, or recorded. The primary purpose is to record sound and convert its acoustic energy into a format that can be processed by electronic devices. Fuse. A fuse is a safety device that guards against excessive current damage to electrical circuits and components. Its main purpose is to cut off the current when it reaches a preset safe threshold. By doing this, overheating, fires, and harm to link equipment are avoided. Good day. Now let's proceed to the type of circuit board. Circuit board is a flat board that mechanically supports and electrically connects electronic component using conductive pathway laminated onto a non-conductive surface. We also can call it as a foundational platform for electronics. First, we have the breadboard. So this classification of circuit board is used for easy prototyping. It is advisable to use when we are making temporary circuit for testing, like if we are making an electronic object and we don't want to fix it. So, we are using this one since it is easy to change connection and replace the board. Next is strip board. Here it is soldered permanently, meaning to say if we gonna use this one,
We must be sure that we are making it for use, so there is no special preparation for this one. Rather than cutting it to the size we wanted, we can cut it using the hacksaw. But since it's small, we can use the junior hack. Strip board is also known as Vera board. It provides a simple, solderable base for assembling electronic circuit without designing a printed circuit board or PCB. Next, we have PCB or printed circuit board. This type of circuit board is permanent soldered, which means permanente na siya. It is a base component of many electronics like motherboards and network graphic card, which provide mechanical support and create electronic pathway. PCB has different types. First, we have a single-sided PCB or single-layer PCB, where it is the simplest low-cost PCB or printed circuit board. This type of PCB has only one single layer of base substrate and one single conductive layer. Next is double-sided PCB or double-layer PCB. This PCB is also defined as double-layer board, as it provides on both sides conductive paths for assembly of components. On this circuit board, both sides are covered or coated with current-carrying conductive material like copper. Now, let's proceed to the electronic schematic diagram. What is electronic schematic diagram? It is a diagram that shows how all of the wires and components in all electronic circuits are connected. They like a map for building or troubleshooting circuits and can tell you almost everything you need to know to understand how circuit works. Para siyang mapa na may kasama na ring manual. Para malaman mo kung paano gumagana at kung para saan ang isang bagay sa electronic or yung pagtutroubleshooting ng circuit. First, we have simple amplifier circuit diagram. These are used extensively in repair manuals to help users understand the relative position parts and components and to provide graphical instruction to assist in taking part and rebuilding mechanical assemblies. Next is we have the pictorial diagram. This type of diagram naman shows the various components without regard to their physical location or how the wiring is marked or how the wiring is routed. So for each differencing, we can see in the picture provided the difference between the schematic diagram and the pictorial diagram. That's all for the schematic diagram. The next is transistor and resistor to be reported by Mr. Justin Serojano. Thank you. Good day everyone. Ngayon tatalakayin natin ang transistor and resistor. So ano nga ba ang isang transistor? Ang isang transistor ay isang uri ng semiconductor device. Ang salitang semiconductor ay mahalaga dahil ibig sabihin nito ay hindi ito kasing conductive na mga wire na gawa sa tanso. Pero hindi rin naman ito totally insulator tulad ng goma. Ang unique na karakteristik na ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magkontrol ng kuryente. So ito yung picture ng transistor. Kung makikita nyo rito, meron siyang tatlong paa o terminals. Ang mga terminals na ito ang nagbibigay kakayahan sa transistor na gumawa ng dalawang napakahalagang bagay. Una is yung i-amplify o palakasin yung electronic signals. Halimbawa, kung mahina yung signal ng radyo, pwedeng gamitin ang transistor para palakasin ito. Pangalawa, ang kakayahan nitong i-switch o i-on at i-off ang daloy ng kuryente. Dahil sa dalawang kakayahang ito, ang transistors ay itinuturing na isa sa mga fundamental building blocks ng lahat ng modern electronic devices na ginagamit natin ngayon. Mula sa mga cellphone na hawak natin, sa mga computer, hanggang sa mga TV at iba pang mga appliances sa bahay. Lahat ng yan ay may milyon-milyong, kung hindi man milyon ay bilyon pa, na maliliit na transistor sa loob.
ngayon dumako naman tayo sa iba't ibang types ng transistor. Meron dalawang pangunahing uri ng transistors. Ang una ay ang bipolar junction transistors o mas kilala sa acronym na BJTs. Ang mga BJT ay tinatawag na bipolar dahil gumagamit sila ng dalawang uri ng charge carriers para sa kanilang operation. Ito ay ang mga electrons na may negative at ang holes na may tuturing naman nating may positive. Ang interaction ng dalawang uri ng charge carriers na ito ay nagbibigay sa BJT ng kakayahang mag-amplify at mag-switch. Ang mga BJT ay nahati pa sa dalawang uri na napakahalaga ring malaman. Una na rito ay yung NPN transistors. Ang NPN transistor ay merong isang layer ng P-type semiconductor material sa gitna na tinatawag nating base. Ito ay pinapagitnaan ng dalawang layer ng N-type semiconductor material na tinatawag naman nating collector at emitter. Para madali nating maintindihan, para lang siyang pagkakasunod-sunod na NPN. Ang N-type ay tumutukoy sa semiconductor na dinadagdagan ng impurities na nagreresulta sa maraming libreng electrons. Samantalang ang P-type naman ay merong holes. Pangalawa, meron din tayong PNP transistors. Ang PNP transistor naman ay kabaliktaran lang ng NPN. Dito ang N-type semiconductor material ang nasa gitna bilang base at ito ay sa pagitan ng dalawang layer ng P-type semiconductor material para sa collector at emitter. Kaya ang pagkakasunod-sunod dito ay PNP. Parang Philippine National Police. Bagamat pareho silang transistors at may parehong pangkalahatang layunin, ang NPN at PNP ay may magkaibang paraan ng pagpapatakbo at polarity ng voltahe na kinakailangan upang gumana na mahalaga sa disenyo ng circuits. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang uri, ang field effect transistors o mas kilala bilang FETs. Ang pangunahing pagkakaiba ng FETs mula sa BJTs na tinalakay natin kanina ay ang paraan ng pagkontrol ng daloy ng kuryente. Kung ang BJTs ay gumagamit ng daloy ng current sa base para kontrolin ng mas malaking current, ang FETs naman ay gumagamit ng isang electric field para kontrolin ang daloy ng current sa kanilang channel. Para lang siyang may magnetic field na nagbubukas o nagsasara ng daanan ng tubig. Ang mga FETs ay nahati rin sa dalawang mahalagang uri. Una ay meron tayong junction field effect transistors o JFETs. Ang JFETs ang gate na siyang kumukontrol sa daloy ng kuryente ay isang PN junction. Nangangahulugan ito na ang control ay nangyayari sa interface ng isang P-type at isang N-type na semiconductor material. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga sa kasalukuyan ay ang metal oxide semiconductor field effect transistors o mas kilalang MOSFETs. Ang MOSFET ay may tuturing nating hari ng mga transistors. Ang pinaka-distinguishing feature nito ay ang gate nito ay insulated o nahiwalay mula sa daluyan ng kuryente na tinatawag nating channel. Sa pamamagitan ng isang napakanipis na layer ng silicon dioxide, ang silicon dioxide nito ay isang insulator. Dahil sa insulating layer na ito, napakababa ng power na kinakailangan ng MOSFET para gumana at napakabilis din itong mag-switch. Ang pangunahing dahilan kung bakit nakikita natin ang MOSFETs sa halos lahat ng modernong electronic devices o aparato mula sa mga processors ng ating computer, sa memory chips ng ating mga cellphone hanggang sa power management circuits ng halos lahat ng gadget, sila ang dahilan kung bakit mas nagiging maliit, mas mabilis at mas power efficient ang ating mga electrons sa ngayon.
Mula sa mga transistors na siyang utak ng ating electronics, dumako naman tayo sa isa pang fundamental component, ang resistor. Kung titingnan nyo yung larawan sa kanan, yan ang itsura ng karaniwang resistor. Mapapansin nyo na may iba't ibang kulay, mayroon itong iba't ibang kulay. Yan ang tinatawag nating color code na nagpapahiwatig ng halaga ng resistance nito. Hindi siya tulad ng transistor na may tatlo o higit pang paa. Ang resistor ay isang passive two-terminal electrical component. Ang salitang passive ay nangangahulugang hindi ito gumagawa ng enerhiya, bagkus ay kinukonsumo o kinokontrol ang daloy nito. Ang pangunahing trabaho ng isang resistor ay ang magpatupad ng electrical resistance. Ito ang parang hadlang sa daloy ng kuryente. Isipin nyo na lang na yung kuryente ay tubig, tapos yung resistor naman ay yung gripo na nagsasara o naglilimita sa daloy ng tubig. Ngayon, bakit ba mahalaga yung resistor? Marami itong gamit sa electronic circuits. Una ay ginagamit ito upang bawasan ng daloy ng kuryente. Kung may bahagi ng circuit na hindi kayang makatanggap ng sobrang lakas ng kuryente, maglalagay tayo ng resistor para limitahan ito at maprotektahan ng ibang components. Pangalawa, pwede rin itong mag-adjust ng signal levels. Halimbawa, kung masyadong malakas yung yung isang audio signal, pwede itong bawasan ng resistor para maging tama sa susunod na bahagi ng circuit. Pangatlo, ito importante, sa paghahati ng voltahe na tinatawag nating voltage division. Sa pamamagitan ng tamang kombinasyon ng mga resistors, makakakuha tayo ng iba't ibang level ng voltahe mula sa iisang power source. Ginagamit din ito para ibayas ang mga active elements tulad ng transistors. Ito ay para matiyak na ang mga transistors ay tumatakbo sa tamang kondisyon upang gumana ng tama at stable. At sa huli, may iba pa itong gamit tulad ng pag-terminate ng transmission lines sa mga communication system para maiwasan ang mga hindi gustong echo o reflection ng signals. Kaya kahit simple lang ang itsura ng resistor, napakahalagang papel nito sa pagpapatakbo ng halos lahat ng electronic devices. Ngayon naman ay susuriin natin ang iba't ibang composition types of resistors. Mahalagang malaman ito dahil ang materials at process ng pagkakagawa ng isang resistor ay nakakaapekto sa kung gaano ito ka-accurate, ka-stable at gaano kalaki ang power na kaya nitong hawakan. Magsimula tayo sa carbon composition resistors. Ito ang isa sa mga pinakalumang uri at gawa ito sa pinaghalong pinong carbon powder at resin. Ang mga ito ay hindi gaano kamahalan, ngunit may limitadong accuracy at stability. Ibig sabihin, hindi sila masyadong eksakto sa kanilang nakatakdang halaga at madali itong magbago dahil sa init. Sumunod dito ang carbon film resistors. Mas modernong uri ito kaysa sa carbon composition. Dito, isang manipis na layer ng carbon film ang inilalagay sa isang ceramic base. Mas maganda ang performance nito kumpara sa carbon composition pagdating sa tolerance at stability. Kung kailangan naman ng mas mataas na precision, dyan napapasok yung metal film resistors. Sa halip na carbon, isang manipis na layer ng metal tulad ng nickel chromium ang inilalagay sa ceramic. Ito ang nagbibigay sa kanila ng napakataas na precision, excellent stability at low noise. Ginagamit ito sa mga applications na nangangailangan ng tumpak na halaga ng resistance. Para naman sa mga sitwasyon na may mataas na voltahe at kuryente, ginagamit ang wirewood resistors. Ang mga ito ay gawa sa isang resistive wire na binabalot sa isang ceramic core. Ang disenyo na ito ay nagbibigay daan sa kanila na mag-dissipate ng init ng epektibo. Kaya ideal sila para sa high power applications. Ngayon, ang pinakakaraniwan at malawakang ginagamit ngayon, lalo na sa modern device, ay ang thick film resistors. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpiprint ng isang resistive paste sa ceramic at pagkatapos ay iniinitan. Sila ang backbone ng surface mount technology o SMT, na dahilan kung bakit napakaliit,
Napakaliit na ng ating mga electronic gadgets ngayon. Karamihan sa mga chip resistors na nakikita natin sa loob ng ating mga phone at computer ay thick film resistors. At sa huli, para sa pinakamataas na precision, meron tayong thin film resistors. Kung yung kanina thick, ngayon may thin din, syempre. Katulad ito ng metal film, ngunit mas manipis at mas kontrolado ang pagkakagawa ng film. Nagre-resulta ito sa mas mataas na accuracy na critical sa mga sensitive na electronic circuits. Kaya makikita natin na bawat uri ng resistor ay may kanya-kanyang specialty at pinipili ito depende sa pangangailangan ng circuit. Bukod sa composition, pwede rin natin kategoryahin ng mga resistors batay sa kanilang function o adjustability kung paano sila ginagamit sa circuit. Ngayon, tignan natin ang iba't ibang uri ng resistors. Sa pinakasimple, meron tayong fixed resistors. Ito ang mga resistors na ang halaga ng resistance ay permanente at hindi pwedeng baguhin. Sila ang karaniwan sa mga resistors na tinalakay natin kanina sa composition types. Ang kanilang resistance value ay nakatakda mula sa pagkakagawa. Ngayon, kung kailangan naman natin ng kakayahang baguhin ng resistance, dyan naman papasok yung variable resistors. Tulad ng ipinahiwatig ng pangalan. Pinapayagan nila tayong baguhin ang kanilang resistance value. At may iba't ibang uri din ito. Una ay ang potentiometers. Ito ay may tatlong terminal at merong sliding o rotating contact. Kadalasang ginagamit ito bilang volume control sa mga radios o audio equipment o kaya sa mga sensor adjustments dahil nakagagawa sila ng adjustable na voltage output. Sumunod naman ay ang rheostats. Ang mga rheostat naman ay dalawang terminal na variable resistors na pangunahing ginagamit para kontrolin ang daloy ng kuryente. Kadalasan itong ginagamit sa mga high power applications tulad ng pag-adjust ng bilis ng motor. At para naman sa mas pinong adjustment, meron tayong trimmers o tinatawag ding trim pots. Ito naman ay maliliit na potentiometers na kadalasang nakakabit mismo sa circuit board. Ginagamit ito ng mga technician para sa fine-tuning o calibration ng mga circuits. Hindi ito para sa araw-araw na pag-adjust ng user. Ngayon, lumipat naman tayo sa mas specialized na uri. Meron tayong mga thermistors. Ang kakaiba sa mga ito ay ang kanilang resistance ay nagbabago ng malaki kapag nagbabago ang temperatura. May dalawang pangunahing klase, ang NTC thermistors kung saan bumababa ang resistance kapag umiinit at ang PTC thermistors kung saan tumataas naman ang resistance kapag umiinit. Ginagamit sila bilang temperature sensors, halimbawa sa mga digital thermometer. Meron din tayong photoresistors na kilala rin bilang light dependent resistors o LDR. Wow. Tulad ng pangalan, ang kanilang resistance ay nagbabago depende sa tindi ng liwanag. Kapag mas maliwanag, bumababa ang kanilang resistance. Ito ang karaniwang makikita nyo sa mga street lights na automatic na umiilaw kapag gumagabi na. At sa huli, meron tayong varistors o voltage dependent resistors o VDRs. Ang kanilang resistance naman ay nagbabago depende sa voltahe na ini-apply natin. Ang pangunahing gamit nito ay sa surge protection. Kapag may biglang pagtaas ng voltage tulad ng kidlat, mabilis na bababa ang kanilang resistance upang i-divert ang labis na kuryente at protektahan ng iba pang sensitibong components. So sa pagkakaiba-iba ng mga uri ng resistors na ito, makikita natin kung gaano sila ka-versatile at kung gaano sila kahalaga sa paggawa ng iba't ibang uri ng electronic devices at systems. Ngayon, dumako naman tayo sa isang napakahalagang practical skill sa electronics, ang resistor color coding. Dahil sa napakaliit na sukat ng karamihan ng mga resistors, imposible na direktang isulat ang kanilang resistance value. Kaya naman gumagamit tayo ng isang standardized na system ng mga
kulay na banda upang ipahiwatig ang kanilang halaga. Ang nakikita natin sa slide ay ang mga resistor color code table na siyang ating magiging gabay. So paano ba ito basahin? Karaniwan ang resistor ay may 4 na kulay na banda. Ang bawat kulay ay may katumbas na numero o halaga. Ngayon babasahin natin ang mga column. Ito sa una o yung first band column, ang unang banda ay kumakatawan sa unang digit ng resistance value. Dito naman sa pangalawang column, ang pangalawa ay para sa ikalawang digit ng resistance value. Sa ikatlo naman, ang ikatlong banda ay ang multiplier. Dito naman ay malalaman kung gaano karaming zero ang idadagdag natin sa dalawang digit na nakuha natin, o kaya naman kung anong power of 10 ang imumultiply natin. Halimbawa, kung yung multiplier ay red, ibig sabihin imumultiply natin sa 100 ohms. 100 ohms. At ang sa ikaapat naman na banda ay ang tolerance. Ito naman ang nagpapakita ng accuracy ng resistor. Halimbawa, kung ang ikaapat na banda ay gold, ibig sabihin ang tolerance ay plus or minus 5%. Nangangahulugan ito ng actual na halaga ng resistors ng resistor ay pwedeng mas mataas ng 5% o mas mababa ng 5% sa nakasulat na halaga. Tignan natin yung mga kulay at ang kanilang katumbas na numero at multiplier. Halimbawa, black ay 0, brown ay 1, red ay 2, at patuloy hanggang sa white na 9. Meron din tayong gold at silver na ginagamit para sa multiplier na mas mababa sa 1 tulad ng 0.1 at 0.001. At para sa tolerance. Halimbawa, kung may resistor kayo na may mga kulay na brown, black, red, gold. Ang brown sa first band ay 1. Ang black sa second ay 0. Ang red sa third band o multiplier ay times 100 ohms. At ang gold sa fourth band naman o tolerance ay 5%. Kaya ang resistor na ito ay may halagang 10 times 100 ohms equals 1,000 ohms o 1 kilo ohm na may tolerance na 5%. Sa paggamit ng color code table na ito, madali nating malalaman ang halaga ng bawat resistor na ating makikita sa mga electronic circuits. Ngayon, ang summary of electronic components. Dito naman is bibigyan natin ng mabilisang recap yung mga components na tinalakay natin, pati na rin ang dalawa pang mahalagang sangkap sa electronics, ang capacitors at diodes. Dito muna tayo sa capacitors. Ang pangunahing function ng isang capacitor ay ang mag-imbak ng electrical energy sa isang electric field. Ngayon naman, sumunod naman ay ang diodes. Ang diode naman ay parang isang one-way valve para sa kuryente. Marami ring application ng diodes tulad ng rectification para ma-convert ang alternating current sa direct current. Sa voltage regulation tulad ng Zener diodes at syempre ang pinakasikat na uri ng light emitting diode o LED na nagbibigay ng ilaw. Next na slide naman is ang transistors. Ang transistor na pinag-usapan natin ang pinag-usapan natin kanina ay nagsisilbing electronic switches o amplifiers. Sila ang utak ng modern electronics. Kaya kayang kontrolin ang malaking daloy ng kuryente gamit ang maliit na input. Sila ang backbone ng mga amplifiers, switching circuits at oscillators. Tinalakay natin ang kanilang dalawang pangunahing uri, ang bipolar junction transistors o BJTs at ang field effect transistors o FETs na kinabibilangan ng MOSFETs. At huli, ang resistors.
Ang mga resistors naman ang pumipigil o nagpapababa sa daloy ng electric current at ikino-convert ang electrical energy sa init. Ginagamit sila para limitahan ang current, hatiin ang voltahe at itakda ang operating points sa circuit. Ang kanilang halaga ay sinusukat sa ohms. Meron tayong fixed resistors na may permanenteng halaga at variable resistors na pwedeng i-adjust tulad ng potentiometers. Meron din tayong mga special purpose resistors tulad ng thermistors at photoresistors na sensitibo sa temperatura at liwanag. So, good day everyone. I'm Marilu Espinas and today I'll be talking about some basic but very important electronic device and measuring tools. So first, let's start with other electronic device. So first, we have microphone. So we all know naman what a microphone, but what does it really do? So yung microphone is a type of transducer. That means it changes one form of energy to another. So in this case, it converts sound into electrical signals. So for example, kapag kumakanta tayo sa karaoke, yung boses natin o yung kinakanta natin, yung sounds na yon nagiging signal dun sa speaker para mas ma-play pa niya ng mas malakas. So next is yung earphone. Isa din siyang transducer pero opposite way siya nung microphone. Kino-convert naman niya yung electrical signal into sounds. So kapag nagpe-play tayo ng music sa cellphone natin, yung cellphone natin nagsesend ng electrical signals dun sa earphone. Kaya naririnig natin yung actual sounds. Next is yung loudspeaker. So yung loudspeaker ay parang giant earphone naman and same lang din sila na ikino-convert yung electrical energy into sounds. Pero yung speaker ay much louder and for bigger spaces. So next is yung piezo transducer. So yung piezo transducer ay karaniwang nakikita sa buzzer or alarm. So kapag may dumadaan sa kanilang electricity, so nagbe-vibrate sila and nagme-make ng sounds. So kapag naririnig nyo yung mga timer nyo, yung alarm nyo, or smoke detector na tumutunog, probably gawa yun ng piezo transducer. So next is yung amplifier. So yung amplifier ay hindi siya transducer, instead binuboost or in-strength niya yung weak signals. So if merong mga signals na mahihina, yung amplifier ginagawa niyang stronger yung signals para ma-reach yung speakers. So karaniwan makikita to sa mga band setups or sa mga sound systems. So lastly, yung aerial or antenna. So ginagamit siya para makasend or receive ng radio waves, basically for communications. So now, let's move to meters and oscilloscopes. So these are the tools used to measure what's happening in circuit. So first, we have voltmeter. So siya naman nagme-measure ng voltage kung gaano ka-strong yung push ng electricity dun sa circuit. So next is yung ammeter. Siya naman yung nagche-check ng current kung gaano karami yung electricity na nagpo-flow. So next is yung galvanometer. So yung galvanometer is super sensitive ammeter. So siya yung nagde-detect ng mga tiny amounts of current less than 1 milliampere. So usually, ginagamit siya sa mga science experiment or precision work. So next is yung ohmmeter. So yung ohmmeter, siya naman yung nagme-measure nung resistance. So kapag yung resistance ay masyadong mataas, yung electricity ay hindi nagpo-flow ng maayos. So lastly, yung oscilloscope. So yung oscilloscope ay more advanced kasi pinapakita niya yung wave or shape ng electrical signals sa screens. So doon ay pinapakita sa atin kung gaano ka strong yung signals at kung paano nababago to over time. So that's all for other electronic device and meters and oscilloscope. Good day everyone! I'm Ira J. Sigi at sunod naman po nating talakayin ay ang patungkol sa sensors or input devices. So, ang sensor is isa siyang device that detects changes in physical conditions, katulad na lang ng sa temperature, light, pressure, or pwede din sa
motion, and kino-convert niya ang mga ito into a electrical signals na pwedeng ma-measure, pwedeng ma-record, or pwedeng magamit by electronic systems. So, ang sensor ay merong two types. Una na dyan is yung LDR or yung light dependent resistor. So, ang LDR ay isang transducer na kino-convert ang brightness or light into a resistance. So, yung resistance is siya yung tumututol sa pagdaloy ng kuryente sa isang electrical circuit. So, yung pagbabago ng resistance ng ating LDR is nakadepende sa liwanag na tumatama dito. So, kapag maliwanag at maraming tumatamang light sa LDR, bumababa yung resistance niya. Then, kapag naman madilim at kakaunting light ang tumatama sa LDR, ay mataas naman ang resistance niya. So, kapag maliwanag, maraming photons. Maraming photons ang tumatama sa surface ng ating LDR. So, dahil dito, mas maraming free electrons ang naiilabas mula sa atoms ng material ng ating LDR. So, yung mga electrons na yun, sila yung nagpapadaloy ng kuryente, kaya bumababa ang resistance kapag maliwanag. So, kapag naman madilim, syempre kakaunti ang liwanag nun, kakaunti lang din yung free electrons natin. So, dahil doon, kaunti lang din ang dumadaloy na kuryente, kaya tumataas ang resistance. So, yung LDR is karaniwan siyang ginagamit sa mga automatic lights, mga night lamps, at light meters. So, itong nasa gitna is yan naman yung kaniyang circuit symbol. Pangalawa ay ang thermistor. So, ito ay isang transducer na kino-convert naman ang temperature into a resistance. So, nakadepende sa init o lamig ng paligid ang pagbabago ng resistance niya. So, meron siyang two types. Una is yung NTC or negative temperature coefficient. So, dito kapag tumataas ang temperature, bumababa ang resistance niya. Ito ay dahil kapag mainit, umiinit din ang thermistor and dumadami ang malayang electrons sa loob nito. And dahil doon, mas mabilis na dumadaloy ang kuryente, kaya naman bumababa ang resistance niya. So, example niya is kapag gumamit tayo or kapag ginamit mo ang digital thermometer na may thermistor sa loob, which is katulad nung thermometer na iniipit natin sa kilikili kapag nilalag tayo. So, yun. Kapag tumaas ang temperatura ng ating katawan, bumababa ang resistance ng thermistor and nababasa ito ng circuit. Kaya naman nakakalkula niya kung ano ba yung tamang temperature nung katawan natin. And yun yung dahilan kung bakit NTC thermistors ang ginagamit sa mga temperature sensors. Dahil nakikita agad ng circuit kung umiinit ba ang paligid or umiinit ba or gaano ba kainit ang isang bagay. Pangalawa ay ang PTC or positive temperature coefficient. So, dito kapag tumataas ang temperature, tumataas din ang resistance. So, ito ay dahil kapag umiinit, nahihirapan ang electrons na dumaloy dahil nagkakaroon ng pagbabago sa structure ng isang material. Nagiging hindi maayos yung dadaanan niya na para bang nagkakamero ng traffic dun sa loob ng isang material. Kaya ang resulta nun is tumataas ang resistance dahil walang kuryente. Kumbaga is para siyang fuse na nag-o-off pansamantala. So, halimbawa, kapag gumamit ka ng PTC thermistor sa charger ng cellphone mo at nagkameron yun ng short circuit o nagsobrang init, kusa nitong pipigilan ng agos ng kuryente para hindi masira ang charger o ang cellphone mo. So, isa yon sa mga kayang gawin ng PTC thermistor. Kaya naman, ginagamit siya bilang protection sa mga circuit, pwede din sa mga thermostats at mga electronic thermometers. Yung nasa gitna is yaan naman yung circuit symbol ng thermistor and yung dalawang nasa gilid is yun yung itsura ng NTC at saka ng PTC thermistor.
So, yun yung dalawang types ng sensors. At ngayon naman, dumako naman tayo sa logic gates. Ayan, ang logic gate ay isang basic na bahagi ng digital electronics. Isa itong electronic component na gumagawa ng mga logical operations gamit ang isa o higit pang binary inputs at nagbibigay siya ng isang output. Then, ginagamit ang logic gates sa mga circuits para i-process ang signals na nagre-represent ng true or false na values. So, sa logic gates, ang ibig sabihin ng true ay ang value ay 1. It represents an active, on, or high state in a circuit. Then kapag false naman, ang value niya is 0. So it represents an inactive, off, or low state in a digital circuit. Then ito naman yung mga types or yung 7 types ng logic gates. Yan, so una is yung NOT gate. So, isa siyang type ng logic gate na ginagamit sa mga digital electronics. Dun sa traditional symbol niya, it is a triangle pointing to the right with a small circle at the tip. So, yung circle na yon, ang ibig sabihin niya is NOT or inversion. Then, dun sa EIC symbol naman is this is just another way of drawing the NOT gate, commonly used in EIC or electronics industry code symbols. So, andun pa rin naman yung triangle and yung circle niya, iniba lang yung style. So, sa functions naman, ang NOT gate is also known as an inverter. So, isa siyang logic gate that reverses the input. So, meron lang siyang isang input at isang output. So, kapag ang input ay 1 or yung true, the output is 0 or false. Then, kapag naman ang input is 0 or false, the output is 1 or true. So, ang example symbol niya is sa isang light control system, kapag ang switch is naka-off, kaya yung i-turn on nung NOT gate. Then, kung naka-on naman yung switch na yun is, kaya siyang i-turn off nung ating NOT gate. Pangalawa ay ang AND gate. So, this is another basic type of logic gate used in digital electronics. Dun sa traditional symbol niya, mukha siyang letter D na merong dalawang input sa kaliwa at isang output sa kanan. So, itong simbolo na ito is karaniwan siyang ginagamit sa mga textbook at circuit diagram. Then, dun sa EIC symbol naman, siya yung pinasimpleng simbolo na ginagamit sa EIC or Electronics Industry Code. Style rectangle siya na mayroong simbolo ng AND sa loob at mayroong dalawang input sa kaliwa at isang output sa kanan. So, sa function naman, ang AND gate is siya yung sumusuri kung lahat ba ng input ay true and yung mga output naman is magiging true lang siya kapag lahat ng input ay true. So, halimbawa niya dyan is meron kang isang bumbilya na merong dalawang switch. So, iilaw lang yung bumbilya na yon kapag parehong naka-on yung dalawang switch na yon. And kapag yung isa is hindi naka-on, hindi siya iilaw. So, dapat lahat naka-on para umilaw siya. So, ganun lang din yung sa AND. So, dapat lahat ay true. So, yung pangatlo is yung NAND gate. Ito ay nangangahulugang NOT and AND. Ito is kombinasyon siya ng AND gate na sinusundan ng isang NOT gate. Kumbaga ay parang pinagsama. Doon sa traditional symbol naman niya, mukha siyang katulad din nung sa AND gate, pero meron siyang maliit na bilog doon sa dulo ng kaniyang output sa kanan. Then, yung maliit na bilog na yon, yun yung sumisimbolo ng NOT na nangangahulugang ini-invert o binabaliktad niya ang output ng AND gate. Doon naman sa EIC symbol is parang katulad lang din siya nung dun sa AND gate na merong rectangle at merong simbolo ng AND doon sa kanyang gitna.
Pero meron lang siyang dagdag na maliit na bilog dun sa dulo ng kanyang output sa kanan para ipakita ang NOT. Doon naman sa function niya, ang NAND gate is nagbibigay siya ng mga kabaliktaran noong ibinibigay ng ating AND gate. Then, yung kanyang output ay true, maliban na lang kung lahat ng input ay true. So, magiging true lang yung output niya kapag yung input niya is hindi lahat true. Dapat meron din yung false. Halimbawa, meron kang dalawang switch. So, kung sa AND gate, iilaw yung isang bumbilya kapag yung dalawang switch na yun is naka-on. Sa NAND gate, pwede siyang umilaw kahit hindi parehas naka-on. Kumbaga sa NAND gate, naka-off man yung isang switch, iilaw siya. Kung parehas mang naka-off yung switch, iilaw siya. Pero kung parehas naka-on yung switch niya, hindi siya iilaw. So, kabaliktaran siya nung AND gate. Pang-apat ay ang OR gate. So, isa rin siyang pangunahing logic gate na ginagamit sa electronics. Then, yung sa traditional symbol niya, ang hugis niya is para siyang pa-curve na merong arrowhead o kalahating bilog na nakaturo sa kanan. Meron siyang dalawa pang input sa kaliwa at isang output sa kanan. Doon naman sa EIC symbol niya, ito is style rectangle na may simbolong greater than or equal to 1 sa loob. So, minsan is nakasulat siya ng OR lang, minsan naman is nakakurba sa input side ng parihabak. Ang ibig sabihin nito ay kahit isa o higit pa sa mga input ay true. Sa function naman niya, nagbibigay siya ng true na output kapag may kahit isang input na true. So, dapat do sa mga input mo merong isang true, hindi dapat false lahat. Then, ang tanging pagkakataon lang na magkakaroon or magiging false ang isang output ay kapag lahat ng input ay false or zero. Halimbawa, meron kang dalawang button para buksan ang isang ilaw. Sa OR gate, iilaw ang bumbilya niya kapag kahit alin sa dalawang button ang pipindutin mo. Hindi kailangang pareho. Isa lang sapat na para umilaw siya. Hindi katulad sa iba na kailangan mong pindutin yung dalawang switch para umilaw yung bumbilya. So, yun. Panglima ay ang NOR gate. So, itong NOR gate is nangangahulugan siyang NOT OR. Ito yung kombinasyon ng OR gate at ng NOT gate. So, sa traditional symbol niya, katulad lang din siya ng sa OR gate, pero meron siyang maliit na bilog sa dulo ng output sa kanan. Yung bilog na yun is siya yung sumisimbolo ng NOT or inversion. Then, dun sa EIC symbol niya, hugis rectangle din siya na mayroong simbolo ng OR sa loob, which is yung greater than or equal to 1 na symbol. Then, meron siyang maliit na bilog sa output niya rin sa kanan na nagpapakita na ito ay NOT OR gate. Doon naman sa kaniyang functions, ang NOR gate is nagbibigay siya ng true or yung number 1 na output kapag lahat ng input niya ay false or 0. Then, kapag may kahit isang input na true, ang output niya ay magiging false na din. So, halimbawa, meron kang dalawang switch na nakakabit sa isang ilaw gamit ang NOR gate. So, iilaw lamang yung bombilya nun kapag parehong naka-off ang dalawang switch. Then, kapag naman kahit isa ay naka-on sa kanya, hindi siya iilaw. So, dapat parehas siyang naka-off. Then, ang pang-anim naman is ang XOR o yung exclusive OR gate. So, yung gate na ito is isa siyang special version ng OR gate.
Sa traditional symbol niya, katulad pa rin siya or kamukha pa rin siya ng OR gate, pero may dagdag na kurbadong linya sa input side niya, which is yung sa may bandang kaliwa. Then may dalawa siyang input at merong isang output. Doon naman sa EIC symbol niya, karaniwang ipinapakita or karaniwan is rectangle siya na merong simbolong equals to 1 o di kaya naman is XOR doon sa loob nung rectangle na yon. So, ibig sabihin nun, ang output ay true or ang output ay true lamang kapag eksaktong isa lang ang true na inputs natin. Sa functions naman niya, ang XOR gate ay maaari lamang magkaroon ng dalawang input. Ang output ng XOR gate ay true kapag magkaiba ang inputs niya. Dapat ay ang isa ay true or 1 at ang isa ay false or 0. So, kung pareho ang inputs niya, halimbawa ay parehong 0 o parehong 1, false ang output nun. Ibig sabihin, gumagana ito kapag magkaiba ang signal. Like halimbawa, mayroong isang quiz buzzer system. So, meron dong dalawang players na pipindot ng buzzer. So, tutunog ang buzzer kung isa lang sa kanila ang pumindot. Then, kapag pareho silang pumindot or walang pumindot sa kanila, hindi tutunog ang buzzer. So, ganun yon. Gagana ito kapag magkaiba ang signal. Then, ang last or yung pampito naman is yung XNOR gate. So, ito naman ay nangangahulugang exclusive NOT OR. Ito ay ang kabaliktaran ng XOR gate. So, yung sa traditional symbol niya, mukha itong XOR gate, pero may maliit siyang bilog sa dulo ng output niya sa kanan. So, itong bilog na ito, iyon yung nangangahulugan ng NOT or inversion. Then sa EIC symbol naman, ang shape niya ay rectangle na may simbolong equals to 1 din, katulad sa XOR gate, pero meron siyang maliit na bilog sa output. So, ibig sabihin nito, true ang output kapag magkapareho ang input. Then sa function naman niya, true ang output kung pareho nga ang inputs, like halimbawa is pareho silang 0 or parehong false, di kaya naman ay parehong 1 or parehong true. Then false naman ang output niya kung magkaiba ang inputs, like isang true, then yung isa ay false. So, yun po sa part ng sensors at logic gates. Thank you. Ayan, thank you Miss Ira. Ngayon naman, itadako naman tayo sa electronic circuit troubles in appliances. Ang una dito is yung broken wiring inside the cord set. May mga internal na breaks sa conductors dahil sa mga flex or paghila. Karaniwan ito sa mga vacuum or cleaner. Ang kasunod naman is yung bad internal connections. Maaaring may sirang wires na kinakalawang o maluwag ang terminal sa mga ito ay maaaring magdulot ng kabuuang pagsira o hindi tiyak na operasyon. Ang kasunod ay short circuit. Nangyayari ito kapag ang mga wire ay nagkakaroon ng contact sa isa't isa or sa mga metal na bahagi. Maaari itong magdulot ito ng mapanganib na sitwasyon, lalo sa maliliit na appliances. Kasunod naman is yung worn dirty or broken switch termounts. Ang mga ito naman ay nagresulta ng hindi tiyak na operasyon or walang aksyon. Maaaring maramdaman ang mga pagkakaiba kapag pinapatakbo ito. Ang kasunod naman is gum up lubrication or worn bearing. So, maaaring magdulot ito ng matagal na operasyon or overheating. Possible na magresulta ito ng naputol na fuse or nasirang motor. Kasunod naman is yung broken work drives, belt, gears. Ang mga umiikot na bahagi na maaaring hindi gumagana ng maayos ay madalas itong hindi halata kumpara sa sirang belt o vacuum cleaner.
Kasunod naman is yung broken parts. Ang mga plastic o metal na bahagi ay maaaring magsira dahil sa pagkapagod o pagbabang kalidad ng paggawa. Kasunod naman is yung insect damage. Ang mga itong insect ay maaaring magdulot ng fried or illustration o short circuit. Di ba halimbawa tayo ay may mga hayop or may mga nalipad na bagay, ay maaari natin itong alisin dahil ito yung nagsisilbi ding pagkasira ng ating mga circuit. So, dadako naman tayo sa electronic circuit repair. Ang una dito is yung broken wiring inside the cord set. Subukan natin ang continuity sa gamit ng multimeter. I-build din natin yung or i-push yung wire para matukoy ang mga intermittent or issue. Kasunod naman dito is yung bad internal connection. Magsagawa naman tayo ng visual inspection or i-flex sa mga wires. Gumamit tayo ng mga continuity checkers para sa mga nakatagong para pagkabasag or mga iba pa. Ang kasunod naman is short circuit. Suriin natin ang mga appliances natin para sa mga halimbawa ay may mga sirang wires or fried isolation. Tiyakin din natin ang motor shaft or malayong umiikot na linisin ang lubricate kung kinakailangan. Kasunod naman dito is yung broken or warped drive belts gear. Suriin ang elasticity or conduction ng belts. Tiyakin ang mga tamang tensyon o walang pinsala. Kasunod naman dito is yung broken parts. Pagsasagawa ng masusing inspection upang magpatukoy ang mga hindi gumaganang bahagi, isalang-alang natin ang provision para sa mga pagkukumpuni ng mahal na kapalit na bahagi. So, ang pag-unawa sa karinong problema ng mga electronic circuit ay sa kanilang mga solusyon, makakatulong upang mapahabain ang buhay at paghanap ng appliances sa bahay. Ang regular na pagpapanatili ng maingat na inspeksyon ay makakatulong upang maiwasan ng maraming issue na lumalala. Sa pamamagitan ng pagiging maagad na pagtugon sa mga problemang ito, nakakatipid sa oras o pera habang pinapahaba ang buhay ng iyong kagamitan. Yun lang po. Thank you.